Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yan, mapagpalang araw po sa bawat isa. Muli po ako si Brother Francis Hernandez. Yan, ito po, kasama po natin si Brother Maki, si Brother Jomar, ayan, si Sister Anjen, at saka po si Sister Jam, ayan. At siyempre po si Sister Diana, ayan. Praise God po, praise God. So we will preach the Word of God, libre po ito. At ibabahagi po natin ang salita ng Diyos upang makita po ng bawat isa kung gaano po kadakila ang ating Diyos na buhay. Ayan, hallelujah. So we are asking po for your prayers. Muli po, si Jesus ang bida. Wala po tayong ibang itinataas kundi po ang Panginoon lamang. Ayan. Ang Diyos po ay mabuti at ang Diyos lamang po ang dapat na tumanggap ng lahat ng papuri at parangal. Ayan. Praise God. Ayan. Pastor, kami magkakanta. Sige, awit, awit. Yes, Panginoon. Amen. I declare po Diyos, bawat isa, kapakalan nito sa kapagyan sa ating inuusan ang bayan na ito ng Panginoon. Everyone, Panginoon ng Panginoon. Po Diyos, Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pagkalang natin po, tayo po ay umawit para sa papuri sa Panginoon. Panginoon, Diyos ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa dito mo. Kailanman hindi ka mamayaan sa iyong lamang. Tatakbo ka sa iyong lamang. Nananatili sa iyong hiling, sasambahin ka sa lakong bihim. Nananatili sa iyong hiling, ang masupunan sa lakong bihim.
Panginoon. Hallelujah, Jesus. May kalinga at sandigan mo, di magbabago. Salita mo'y panghahawakan sa iyong lamang. Tatapuan sa iyong lamang. Pananatili sa iyong hiling na masumpungan sa dakong lihim. Pananatili sa iyong hiling sa dakong lihim. Mananatili sa iyong hiling ang masumpungan sa dakong lihim. Atin po'y papurihan ng Panginoon sapagkat siya'y malapit ng pumalik. Amen. Hallelujah, Jesus. Jesus' name. Hallelujah, Jesus. Lahat ang hawak sa mundo, di kayang ilarawan kadakilaan mo. Ulam ng lahat ng kurang, walang maging mga salita. Utang inaya ang kabutihan mo. Yung nag-comment, yun yung kaibigan ko pastor na nag-deliverance. Yung nag-comment ngayon sa YouTube, sa live. Hello, ba't nakapas? Bumigay na. Sige, sige, sige. Tingin nga daw. Tignan mo daw yung nag-comment. Ano sabi niya po? Si Jesus sa Villa. Hindi po po natin sa Quezon City. May comment siya ngayon. Patingin niya po. Ha? Ay, dun yata sa live yun. Doon. Jesus name, Lord. Wala ka katulad, wala nang makatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, ang Tapat, Ito. wala kang katulad. Siya, sige, sige. Oo nga, oo nga. Hindi, mamaya, mamaya. Magpapalabas tayo sa Panginoon. Ano? Sino una? Sino una? Ikaw pas. Sige, sige. Okay na, nagana na. Oo, bumigay na. No. Oh, Jesus.
Jesus. Yes. Praise God! Hallelujah! In Jesus' name! Malapit na pati-pati ang Panginoon! Kailangan na po natin mag-repent! Magpakumbaba po tayo sa Panginoon! Yun. Jesus name, Lord! Saan dito? Dito? Ay, that's Apo. the Lord. Dito o dito? Yan po, yan. Apo. Salamat po sa kahabagan niyo, Panginoon po. Kayo na po bahala sa mga taong mataan, sa mga taong nagtitinda. Naway, maintindihan nila. Yan siya. Masalita Ibabayan mo na lang sa Panginoon. Pinakamahalaga. Siya na lang yung unawain na lang. Ay, nilakapas. Dahil ang kaharian ng Panginoon na Yan, naghihintay yan. sa kanila. Hello. In Hello. Jesus' Hello. name. Parang hina. Hallelujah. Baliktad pa si Pati. Hello. Baliktad niya. Ako yung nagturo eh, ako yung mali. Hindi pala nga pag yung pagila. Hindi pala baliktad. Ako yung nagturo eh, sabi mali eh. Hello. Hello po. Mapagpalang araw po sa bawat isa. Magandang hapon po sa inyong tanan. Magandang hapon po sa bawat isa, sa lahat po ng naririto, sa lahat po ng mga nagtitinda ng isda. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At kayo po dalangin sa buong maghapon na ito at sa mga susunod pang panahon, maubos ang inyong mga paninda. Laging sariwa, laging hanap-hanapin ng inyong po mga customer. Kaya po salamat po ate sa inyo po mga pagtitinda. Mahal naman po kayo ng Panginoon. Sa lahat po ng mga nagtitinda ng karne, ng mga manok at baboy, baka, pagpalain po kayo ng ating pong Diyos na buhay. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. At ano po dalangin, maubos lahat ng inyong paninda lagi. At hindi po malugi sa po ng mga nagtitinda dito ng iba't iba dry goods, mga pagkain, kakanin, grocery. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Pagpalain po kayo at loobin ng Diyos na managana pa ang inyong pong mga itinitinda at mga paninda. Ayan. Sa lahat po ng mga dumadaan, mga naglalakad, ng mga estudyante, elementary, high school at college, kayo po ay pagpalain ng Diyos at loobin ng Panginoon ang karunungan na nag-uumabaw sa Kanya ay inyo pong matamasa hanggang sa matapos ninyo ang inyong pong pag-aaral sa kolehiyo. Sa lahat po ng mga magulang na nandirito, aking po dalangin ng Diyos, pagpalain ang bawat isa na nandirito at sila po ay maging malakas, puno na po ng kasiglahan, kalakasan, linaw ng isip upang maitaguyod nila ang kadalawang mga pamilya patungo po sa magandang kinabukasan. Kami po ay naririto ngayon, nakikiabala sa inyo, humingi po ng kaunting oras ng inyo pong makikinig sapagkat mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Kami po ay nagmula pa sa iba't ibang bayan, mula po sa iba't ibang lalawigan. Pinagtipon po ng iisang pangalan, ang pangalan po ay Jesus, upang kayo ay pagsabihan na mahal po kayo ng Diyos. Wala po kami ibang tinataas, kundi po ang Panginoong Jesus lamang. Ako po si Kuya Francis Hernandez. Ako po ay nagmula pa sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ang katabi ko po sa kanan ay Sister Diana Grace, si Sister Angel Alvarez, nagmula po sa Calamba, Laguna. At ang akin po nasa tabi ay si Sister Diana Grace, nagmula pa po sa Malabon. Ayan, mapapakalala din po sila mamaya dahil may kanya-kanya po silang kwento. At ang nasa harapan ko po ay si Sister John Marini, nagmula po sa Antipolo, dito po. At ang nasa harapan ko po na lalaki ay wala pong iba kundi po si Brother Jomar, nagmula po sa Bataan. At may kasama po kaming isa, si Brother Maki, siya po ay dito din po sa Antipolo. Mga kapatid, narito po kami upang magbahagi ng libreng salita ng Diyos. Hindi po kami maniningid at wala po kaming itinataas na relihiyon o samahan, kundi po si Jesus lamang. Kaya po sa lahat po ng pagkakataon, sa lahat po na sitwasyon ng ating buhay, si Jesus lamang po ang bida. Si Jesus lamang po dapat na maitaas at dapat po mabigyan ng parangal. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay madaming kabalisahan. May mga takot sa ating mga puso. May mga agam-agam.
Lahat po tayo ay nagkakaroon ng mga pangamba sa ating buhay. Kung bakit po tayo naghahanap buhay, kung bakit po tayo halos wala ng pahinga, dahil umaasa po tayo na sa ating po sariling lakas at sa ating sariling sikap, tayo po ay mapagpapala po ng Diyos. At tama po kayo, ang puso po ng Diyos ay pagpalain ang bawat isa sa kanyang mga nilikha. At ang kanyang po mga nilikha ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis, wala pong iba kundi po kayo at ako. At bago po ako magpatuloy, nais ko po muli manalangin, Ama, sa banal na pangalan ng Panginoon Jesus, ang pagpisa ng banal na Espiritu, ang amin pong idinadalangin. Banal na Espiritu, sa ikaw po pinagkakatiwala ang gawain ito na pamamahagi na yung salita, ng mga patotoo, at ang mga katotohanan mula sa iyong Biblia. Hinihiling ko po banal na Espiritu na ikaw po siya magpaunawa, ikaw po siya magtanim sa pinakamalalim na bahagi ng puso ng bawat isa, ang bawat salita na amin po, na kanila po mapapahingan mula po sa tunog po ng mikropono ito. Banal na Espiritu, kayo po siyang mag-anoint, magkasi ng kapangyarihan upang ang bawat nakarinig o Diyos ay mataniman sa kanilang mga puso. Sa banal na pangalan ni Jesus, Amen. Sa lahat po ng mga nagsisipaglakad ng mga estudyante, mga high school, yan ang mga naka-asul, mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Sa bawat isa po ng mga estudyante, ng mga nagsisipag-aral, sa lahat po ng mga nagtitinda, ang mensahe po na ito ay para po sa inyo. Sabi po ng Panginoon, sa Mateo 11:28, 29, 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Mga kapatid, ang hinahanap po ng tao ngayon ay kapahingahan ng kaluluwa, kapahingahan po ng puso. Bakit? Lahat po tayo nababalisa. Lahat po tayo nakakaranas ng stress. Lahat po tayo nakakaranas ng kabigatan. Bakit? Ang dami po natin problema. Problema po sa pagbili ng bigas ng ulam sa bawat araw. Problema po sa mga bayarin sa bawat kinsenas. Si Judith, dumadalaw po yan, tuwing kinsenas. Si Judith ng kuryente at Judith ng tubig. Tapos sa ibang lugar po, sa Puerto Galera, sa aming probinsya sa Oriental Mindoro, nagkakaubusan na po ng tubig. Kailangan na po ng dagdag na tubig para sa inumin. Kung alam po ninyo, ang Mindoro, yan po ang capital ng Pilipinas sa brownout. Nababalita po ang probinsya namin. Ang dami pong problema. Ang tataas na bilihin, ang taas po ng pamasahe. Yung pong pagpunta ko po dito, Marco, dati po 500, ngayon ay 700 na. Mga kapatid, ano pa ang gagawin natin? Paano mababawasan ang lahat ng ating kabilisahan sa problema sa ating po mga ginagawa sa mga araw-araw? Tama po na tayo po ay magtrabaho. Tama po na tayo po ay magbanat ng buto. Tama po na tayo ay mag-aaral. Kayo mga estudyante, makapagtapos ng pag-aaral. Subalit, dahil ko pong sabihin sa inyo, lahat po ng ating pagpapagal at pagsusumikap, kung hiwalay po sa biyaya at sa pagtulong ng Panginoon Diyos, lahat po iyan ay kulang. Kailangan muna natin maitama ang ating ugnayan sa Diyos at ang ating pong relasyon sa Diyos. Mga kapatid na minamahal, lahat po ng tao ay napahiwalay sa Panginoon. Lahat po ng tao ay lumayo sa Diyos. Kaya po sabi po sa Roma 3:23-26, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lahat po ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala pong ibang humanap sa Diyos. Kami po ay may mga pinamimigay po ang Biblia. Nagkalat po, may na po kami kasama doon, si Brother Maki may Biblia. Kami din po, may mga Biblia din po kami pinamimigay. Kung nais po ninyo makatanggap po ng libre na salita ng Diyos, libre ang Biblia, bagong tiwan, pwede po kayo lumapit sa amin. Pwede din po kayo lumapit upang humingi ng panalangin. Mga kapatid, lahat po tayo kailangan manumbalik sa Diyos sapagkat lahat po tayo humiwalay. At ang sabi po doon, lahat ng tayo nagkasala. Magkaroon ka man ng kaunting pag-iisip na mahalay sa isang babae. Tumingin ka man ng may kaunting kahalayan sa isang babae, ikaw ay nangangalunyana. Amen. Yun po sabi Amen. sa ng Diyos. Amen. Pag ikaw ay nagpalalo at naging hambog
at itinuring mo ang iyong sarili na higit na dakila kaysa iba, ikaw po, tayo po ay nagkasala na. Kung meron kang galit sa iyong puso laban sa iyong kapatid, kung meron kang hindi magpapatawad, ikaw ay pumapatay na sa paningin ng Diyos. Amen. Kung ikaw ay naghihiganti, kung hindi mo kaya magpatawad, kung ikaw ay napupot sa iyong kapwa, ikaw ay pumapatay na sa iyong kapwa. At sabi din po sa salita ng Diyos, sino man po magsabi ng tanga, sino man po magsabi ng ulol, ng hangal sa iyong kapwa, ay nanganganib ang iyong kaluluwa sa apoy ng impyerno. Mga kapatid, ang katotohanan po, lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo nagkakasala. Wala po tayo may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Subalit, mga kapatid, ang nais ng Diyos, tayo po ay manumbalik sa Kanya upang maranasan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat kung tayo po ay lalapit sa Diyos ng buong puso, hindi po niya tayo itatakwil. Sapagkat ang nais po ng Panginoon, maranasan natin ang Kanya pong pag-ibig. Gaano po kadakila ang pag-ibig ng Diyos? Ano ang patunay ng Kanyang pag-ibig sa atin? Wala pong iba. Kundi po ang sinasabi ng Juan 3:16. Ang sinasabi po ng Juan 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kung kaya ibinigay niya ang buhay ng Kanyang bugtong na anak, upang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang katunayan po na pag-ibig ng Diyos Ama sa atin, ibinigay po niya ang pinakamalaking bahagi, ang pinakamahalagang bahagi ng Kanyang puso. At iyon po ay ang buhay ng Kanyang bugtong na anak, na ang pangalan po ay Jesus. Mga kapatid, si Jesus, bagamat siya po ay pinatay, hindi po inagaw ang Kanyang buhay mula po sa Kanya. Sabi po doon sa Juan 10, kusa niyang ibinigay ang Kanyang buhay upang sa pagkakaroon po, upang sa Kanyang kamatayan sa krus, tayo po ay mabigyan ng buhay, upang tayo po ay makabalik sa Ama. Ang libreng kaloob po ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Lahat po tayo ay mamamatay dahil sa ating kasalanan. Dalawa po ang klase po ng kamatayan, physical at spiritual. Kung hindi po sana nagkasala ang tao, hindi po sana tayo mamamatay. Dahil po sa ginamit namin ng ating kasalanan, tayo po ay mamamatay. Physical, at pagkatapos po nun, may pangalawang kamatayan na naghihintay. Kamatayan spiritual, yun po yung pagkamatay. Pagkasunog sa apoy po ng dagat-dagatang apoy, yun po yung impyerno. Na kung saan kapag nasa impyerno na po tayo, hindi na po pwede ang magsisi. Mga kapatid, kung ang kasalanan po ay may kabayaran, kung ang kasalanan po ay magdudulot ng kamatayan, ang inihahandog po ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa pamamagitan po ni Jesus, sa ating Panginoon. At mamaya po, ipapaliwanag po na ay mga kasama, paano bumaligtas? Paano ba makaabot diyan sa langit ang tahanan ng Diyos? Paano ba makakapunta doon? Subalit bago po doon, nais ko sabihin sa inyo ang pinakamahalagang announcement na hindi po binabalita ng GMA7. Pinakamahalagang announcement na hindi po binabalita ng ABS-CBN. Ang pinakamahalagang announcement na hindi po binabalita ni BBM. Pinakamahalagang announcement na hindi pinag-uusapan, hindi pinaghihiringan sa Senado. Pinakamahalagang announcement na hindi po sinasabi ng inyong mga kapitan sa bawat barangay. Hindi po sinasabi ng mga principal sa paaralan. Ano po yung pinakamahalagang announcement na yun? Si Jesus po ay malapit ng dumalik. Si Jesus po ay malapit ng bumalik at sa kanyang pong pagbabalik, dala po niya ang gantimpala sa lahat ng nananampalataya at naglilingkod sa kanya. At dala din po niya ang parusa sa lahat ng mga hindi sumasampalataya sa kanya. Mga kapatid, kung bakit po nadadala sa mga digmaan, ang mga gyera, ang mga tagutom, lahat po iyan ay mga palatandaan, senyales na malapit ng dumating ang Panginoong Yesus. At ang kanyang pong pagdating ay hindi po mapipigilan. Kung napipigilan po natin ang iba't ibang bagay, may solusyon ng tao
Ang tao po ay nag-cloning para humaba ang buhay. Ang tao po kung ano-anong ginagawa. May plano po si Elon Musk, si Charles Schwab, at ang iba pa, si Bill Gates, na pahabain ang buhay ng tao. Gagawin po tayong robot at cyborg. Yung po ang plano nila. Nasa website po yun ng United Nations. Tama. Pwede po ninyong tingnan yun. Dahil ayaw nila ng kamatayan. Subalit tayo ko pong sabihin sa inyo, hindi mabibigilan ang pangalawang pagdating ng Panginoong Yesus. At sa araw po ng pagdating ng Panginoong Yesus, huli na po ang lahat upang magsisi. Sa araw po na pagbabalik ng Panginoong Yesus, hindi na po tayo pwede magsisi at hindi na po tayo pwede magpakumbaba at humingi po ng awa. Kung ano po ang ginagawa natin ngayon, kung ano po ating sinasabi, kung ano po ang ating ginagawa, diyan po tayo hahatulan ng Panginoon Diyos. Sa hukuman po ng tao ay pwede po tayong makatakas. Sa hukuman po ng tao ng husgado, pwede po tayo makatakas. Nababayaran po ang hustisya. Pwede mo mabayaran ang mga may hawak ng batas. Subalit sa langit po, sa hukuman po ng Diyos, sa talaan po ng mga aklat ng mga anghel, bubuksan ang aklat ng lahat ng ginawa ng tao at ang bawat isa ay hahatulan sa kanyang mga ginawa. Ano man pong sinabi natin na walang kabuluhan na ihahatol sa atin. Lahat po ng ginawa natin ihahatol sa atin. At ang bawat pangalan po, ang bawat pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa apoy po ng impyerno. Ang bawat isa po na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay na iniingatan po ng kordero, sila po ay itatapon sa impyerno. Mga kapatid, totoo po na may langit at impyerno. Totoo po na may araw ng paghukom. Totoo po na may kaparusahan ng Diyos. Totoo po na ang Diyos po ay nagagantimpala. Po ninyong bawat isa na nandirito, patuloy silang bigyan ng banal na pagkatakot sa inyo. At ang aking po dalangin o Diyos, ihanda sila sa nalalapit mong pagdating. Bigyan sila ng pag-ibig sa inyo. Bigyan sila ng pananampalataya. Katulad na sinasabi mo sa iyong salita, binuksan naman ang Espiritu ang puso ni Lydia upang maniwala at manampalataya. Hinihiling ko din, Panginoon, na sa oras na ito, habang sila ay nakikinig ng mga mensahe, ng mga patotoo, patuloy o Diyos na buksan, Panginoon, ang puso't isipan ng bawat isa. Angels of God, I command you, I command all of you, na buksan ang isip at puso ng bawat isa. Holy Spirit, samahan mo kami sa aming pong mga ginagawa. Maraming po salamat sa inyong pakikinig sa oras at patuloy po kami magbabahagi ng salita ng Diyos. Sa Panginoon Diyos po ang lahat ng kapurihan. Sa Panginoon Diyos po ang lahat ng pasasalamat sa pangingalan ng Panginoong Yesus. Amen, 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 amen. Ikaw. Yan. Meron po magpapatotoo po ng buhay sa amin. Isa po sa amin sa pagpapakalala ng kanilang sarili kung paano po siyang binago ng Panginoon. Pagdasal mo na lang. Pagdasal. Hindi ako pinapagin sa bahay ko lang. Paano yan? Pero uwi ka pa rin. Uwi ka pa rin. Uwi ka pa rin. Praise the Lord po, mga minamahal. Bigyan po natin ng kalulahatian, pagpupulit masasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating Diyos na tagapagligtas, mga minamahal. Ako po si Sister Diana from Malabon City, na naniniwala po ako na hindi po ito coincidence kung hindi ito po ay sa loob ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sobrang mahal po kayo ng ating dakilang Diyos na buhay, sapagkat sinasabi po sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So mga minamahal, nais ko lang po ipatotoo sa inyo ang kabutihang pagbabagong gawa sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dati rin po ako'y lubog sa paggawa ng kasalanan, walang kabanalan, mga minamahal. Alam niyo po ba na ako po ay dati rin pong malasagot sa aking mga magulang, masamang anak, mga minamahal, pero hindi ko po kayang baguhin ang aking sarili. Pero sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, walang imposible. Dahil pa, sapagkat
ating mga kasalanan, mga minamahal, at ibigay natin ng buong puso at kaluluwa at maglingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. At mga minamahal, alam niyo po ba na ako po'y lugmok din po sa mga karamdaman, na alam niyo rin po ba na ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay tunay na buhay na Diyos, sapagkat mga minamahal, alam niyo po ba na kahit wala po kayong inumin na gamot, kaya kayong pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y isang magpapatotoo, meron pong karamdaman na chronic tonsillitis, mga minamahal, pero wala akong ininom na gamot, mga minamahal. Tanging pananampalataya lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ngayon po, nasa harapan nyo, taglay-taglay ang kagalingan at kalakasan na nagmumula lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! At mga minamahal, ang mga tao po sa mga oras dito, nakikita po natin kung gaano sila ka-busy sa kanilang mga buhay, mga minamahal. Ang mga tao ngayon busy po, mga minamahal, sa pag-iimpok ng mga kayamanan, ng mga pera, mga minamahal. Pero alam niyo po ba na walang baliwala po yan, mga minamahal, sapagkat ang pinakamalaga sa buhay ng tao ay ang kaligtasan po ng kaluluwa ng bawat isa, sapagkat nasasabi sa banal na kasulatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi ngayon, kundi ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas, sapagkat ang bukas po ay hindi po natin sigurado, mga minamahal. Kaya pinakamahalaga po, mga minamahal, ngayon po ang pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat hindi po natin alam kung bukas po ay buhay pa tayo, mga minamahal. At mga minamahal, ang mga tao po ngayon, makikita po natin, sinabi din po sa aklat ng Timoteo, mga minamahal, na sa huling kapanahunan po, talamak na rin po ang paggawa ng kasalanan ng mga tao, mga minamahal. At yung mga nangyayari po ngayon, malapit na mapulsir, ang propesya sa Biblia, mga nangyayari dito, mga kaguluhan, paghihirap ng mga tao, mga minamahal. Iyan po ay senyales na malapit na magbalik ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sis, atras kayo konti. Alis na siya. Yan. Kaya mga minamahal, isuko na po natin ang ating mga buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na sabi nga po sa banal na kasulatan na walang ibang daan, hindi ang relihiyon mo ngayon, hindi ang paniniwala mo ngayon. Ang paniniwala po natin ay palitan na natin ang pananampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Po, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po dito na wala po tayong itinataas dito, kundi ang ating dakilang Diyos na buhay na siyang nagpapagbago sa buhay ng bawat taong kumikilala at sinusuko ang sarili sa Kanya. Maraming salamat po. God bless po. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. 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 Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Huwag po kayong mag-alala, hindi po kami naparito para sa pera o para baguhin yung relihiyon niya, mga kapatid. Maraming paniniwala pero iisa lang ang katotohanan. Yun ay ang Panginoong Jesus na siyang pumago ng aming buhay. Nandito po para magpatotoo sa inyong harapan. 29 years old po ako ngayon. 29 years din po akong ginamit ng kaaway sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng pamumuhay na labas sa kalooban ng Diyos ang ating mga pangyarihan. Pero last year, dahil sa habag at pag-ibig ng Panginoong Jesus, ako ay binago niya. Akala ko wala na akong pag-asa dahil ako ay nalulong sa droga, nalulong sa alak. Pero dahil sa habag at grasya ng Panginoon, ako ay kanyang binago. Sapagkat nasusulat na hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili sa ating sariling mga lakas. Ang pagbabago natin ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesus.
taong lugmok na lugmok sa kasalanan, sa pamumuhay sa alak, sa droga, sa pag-away. Akala ko mamamatay na lang akong ganun. Pero doon ko na-encounter ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus nung isinuko ko ang aking buhay sa kanyang harapan. Umiyak ako, nanangis, nagpakumbaba. Na Lord, sabi ko, 29 years akong ginamit ng kaaway. This time, gamitin mo naman ako para sa kaharian mo. Kaya nandito ako ngayon sa inyong harapan. Ako nga po pala si Brother Jomar from Bataan pa po. Walang malayo para sa kaluluwang mga naliligaw na handang magpagamit sa Panginoong Hesus. Totoo po na we are leading to the end times. Tayo po ay nasa huling mga oras na. Ang Panginoon ay pabalik na yung mga digmaan, pandemya, mga krisis, mga pagnanakaw sa gobyerno. Lahat yan ay katuparan lamang po ng mga propesiya sa Biblia. Sa mga climate change, mga pagbabago ng ugali ng mga tao, naging sakim sa salapi, naging alipin ng laman, naging alipin ng iba't ibang uri ng kasalanan. Kaya lahat po tayo ay mamamatay. Wala man ni isa na makakatakas sa kamatayan. At lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. Lahat tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. Sa paanong paraan ba ang kaligtasan? Sa sarili ba nating lakas sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting gawa? Hindi po mga kapatid. Dahil ang paggawa ng mabuti na inaakala natin na yun ang magliligtas sa atin ay basura lamang sa harapan ng Diyos. Dahil ang totoong magliligtas sa tao ay ang pananampalataya sa nag-iisa niyang anak na si Jesucristo. Dati akala ko wala na akong kaligtasan. Pero dahil sa habag at pag-ibig ng Panginoon, nandito ako ngayon sa inyong harapan. Libre lang ang kaligtasan, magpakumbaba lang tayo sa harapan ng Panginoon. Isuko natin lahat ng kayabangan sa ating puso, lahat ng kalibugan, lahat ng mga pagnanasa na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Mga pagsisinungaling, mga pagnanakaw, lahat yan ay hindi kalooban ng Diyos. Sobrang buti ng Diyos sa atin. Lahat ay gusto niyang maligtas. Sabi nga po, diba, for God so loved the world, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesucristo. Si Jesus Christ lang po ang kaligtasan, siya lang po ang magliligtas, wala na pong iba mga kapatid. Isuko na po natin ang ating buhay sa Panginoong Hesus. Wala pong ibang daan, wala pong ibang katotohanan, wala pong ibang ilaw. Ang Panginoong Hesus lamang mga kapatid. Yun lamang mga kapatid, pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoong Hesus. Sa Kanya ang lahat ng papuri, pagsamba at kaluwalhatian. Amen. Praise God po. Ako po si Jam, taga-Antipolo. 30 years na po akong alipin ng kasalanan. Binago po ako ng Panginoon. Binigay niya po sa akin yung habag. Pinagkalooban niya po ako ng pagmamahal na hindi mapapantayan ng kahit sino. Priceless po ito. Kaya tayo po ay dapat magpakumbaba. Mahalin ang Panginoon, higit pa sa sarili natin. Mahalin ang ating kapwa. Nakagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Matuto po tayo magpatawad. Dahil ang Panginoong Jesus, paulit-ulit niya po tayong tinatayo at pinapatawad sa bawat araw ng buhay natin. Magsisi na po tayo. Dahil hindi po deserve ng Panginoon na paulit-ulit natudurog sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat ay makasalanan.
ang pakikipag-live-in ng hindi pa kasal, ang pagkakaroon ng biso, ang pagtisimba sa isang beses sa isang linggo, tapos pagkatapos nun, hindi na natin kilala ang Panginoon. Wala na tayong Panginoon sa ating puso. Dapat po araw-araw, nandito siya sa ating puso, ipalinis po natin ang Okay lang, puso't okay lang. isipan sa Okay lang. Panginoong Jesus. Natutuwa, nagkagalak po siya kapag tayo ay pinapalinis ang puso't isipan. Dapat po, palaging nasa atin ang presensya niya. Palagi niya po tayong minamahal ng paulit-ulit. Isa po ako magpapatunay sa inyo. May sakit po akong autoimmune disease. Mahina po ang mahina ang aking katawan. Diagnosed po ako ng anxiety. Suicidal na rin po ako noon. Pero ngayon, ito, malakas na malakas. Pinagkalooban po ako ng Panginoon ng pangalawang buhay. Sa bawat araw po ng ating pamumuhay, bigyan po natin siya ng kagalakan. Huwag po natin durugin ang kanyang puso. Hayagan man o hindi hayagan ang ating kasalanan, humingi tayo ng kapatawaran at pagpakumbaba sa Panginoon. Ibigay po natin ang buhay natin sa Panginoong Jesus kasi ibinigay niya po ng buong-buo ang kanyang buhay 2,000 years ago. Hanggang ngayon po, ibinibigay niya pa rin sa atin yung presensya na hindi po natin deserve. Ibinibigay po sa atin ang kapatawaran. Kaya, sino po tayo para durugin ang Panginoon sa araw-araw na buhay natin? Ang kayamanan po ay mahalaga sa pang-araw-araw na buhay natin, pero hindi po kapag tayo'y wala na dito sa mundong to. Hindi po natin magdadala ang kayamanan na pinaghihirapan natin sa bawat araw, pinagpupuyatan natin sa bawat araw. Yung tama lang po para tayong makasurvive sa buhay. I-relay po natin yung buhay natin sa Panginoon. Sandigan po natin ang Panginoon. Dapat po tayong magsisi dahil nasa end times na po tayo. Lahat ng nangyayaring ito, lindol, digmaan, na paulit-ulit, hindi po ba tayo nagtataka? Palagi po tayong sinasalba ng Panginoon. Lord, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya dapat po nating mahalin ang Panginoon ng lubos. Maraming salamat po. Ako'y nagagalak po sa mga nakikinig ngayon. Naway, ito na po ang umpisa ng inyong pagpabalik loob sa Panginoon dahil inaantay lang po tayo ng Panginoon. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon kung alam lang po natin kung gaano siya natutulog sa bawat araw na ginagawa natin. In Jesus' name, glory to God, praise God in Jesus' name. Maraming salamat sa Panginoon, glory to God. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Amen. Sige, tuloy na, tuloy na. Para matapos na, sige, sige. Last na yan. Sige, tuloy, tuloy. Hallelujah. Oo, meron. Yan, so umuulan po. Lipat po kami ng konti. Blessing yan. Magandang mapagpalang hapon po mga kapatid. Praise the Lord! Salamat po sa Panginoon sa araw na ito mga kapatid. Ako po ay nasa harapan ninyo upang magpatotoo na totoo at buhay ang Panginoong Hesukristo. Ang pangalan ko po pala ay Sister Angel. Wala po ako sa Laguna. Nandito po ako upang ihatid ang balita
Sabi po sa Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. Praise Jesus. Nandito po ako ngayon upang sabihin sa inyo na tayo po ay magbago na. Tayo po ay humingi at magsisi na sa harapan ng Panginoon. Dahil po ang Panginoon ay lubos na nalulungkot. Nalulungkot po para sa mga taong mataas pa rin ang tingin sa sarili. Katulad ko po noon, nakakala ko ay kaya ko ang sarili ko. Kaya kong mabuhay nang ako lang, kaya kong magtrabaho. Masaya ako pas, nakasama ko kay pas. Masaya din ako. Nakasama ko kayong lahat. Akala ko pag nagtrabaho ako, na may pera ako. Kasama niyo sa prayer lagi yung asawa ko pas. Akala ko, masaya na ang buhay ko pero wala. Isend mo sa akin ng picture. Kulang na kulang ang buhay ko. Kaya, ang ginawa ko ay hinanap ko ang Panginoon. Hinanap ko ang Panginoon sa pamamagitan ng Biblia, ng salita niya. Ibinaba ko po ang sarili ko sa harap ng Panginoon. Kaya po nandito po ako sa inyong harapan Hindi pa niyo makontrol. upang magpatotoo sa inyo na hindi pa po uli ang lahat. Pag yan may Kaya po tayong linisin ng mangyayari. Panginoon. Humingi lang po tayo ng kapatawaran sa Panginoong Kristo. Sa Kanya lamang po tayo hihingi ng kapatawaran. Siya lamang po ang papupurihan. Yes, oh God. Yes, oh God. Siya lamang po ang Diyos na buhay. Totoong Diyos na buhay. Sabi nga po sa Romans 6 verse 23, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ay, pasensya. Tayo po ay magsisi na dahil malapit nang dumating ang araw ng Panginoon, ang araw na babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Naririto po ako ngayon mula pa malayo upang magpatotoo sa inyo. Dahil naaawa ang Panginoon, dahil nauunawaan niya at gusto niya tayong maligtas. Gusto niya tayong maligtas mula sa apoy ng impyerno. Libo-libo, daan-daan. Libo-libo, daan-daan, milyon-milyon. Ang itatapon sa impyerno. Kaya nandito po ako ngayon upang iparating ang magandang balita ng Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon. Salamat po, Panginoon. At nandito po ako ngayon at nagpapatotoo sa mga tao na hindi pa huli ang lahat upang magsisi. Panginoon, gabayan niyo po kami. Gabayan niyo po kami sa mga pagbiyahe-biyahe namin, Panginoon. Sa paroroonan namin, Panginoon, gabayan niyo po. Gabayan niyo po ang mga nagtitinda, ang mga napasok po sa eskwelahan, ang mga napasok po sa trabaho. Oh, kanina pa yan. Gusto ko nanood kanina. Si Joshua J. Tequila. Siya nanood sa live. Yung siya nagsaseta. Nanood si Joshua. Maraming salamat po, Panginoon, sa ulan. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya. Maraming salamat po, Panginoon, dahil buhay po kami ngayon at nandito sa harapan mo at nagpapatotoo na ikaw ay buhay, Panginoon Jesucristo. Maraming salamat po sa mga taong may mabubuting puso.
Mabubuting puso na handang makinig sa salita mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. In the name of Jesus Christ. Hindi ako nakisuko sa Diyos yung pamilya. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ayos. Amen. Amen. Diyan ka lang muna. Sige. Hallelujah. Amen. Bato ka na, sis. Praise God. Okay lang yun. Hello. Okay lang yun. Okay lang yun. Ayos yun. Very good yun. Very good na ayos yun. Ha? Sige, go. Amen, amen. Mapagpalang araw po sa inyo mga minamahal. God bless po sa inyo lahat. Maging sa mga kababayan namin mga Muslim. God bless po sa inyo lahat. Narito po kami upang ipakilala po ang tunay na Diyos na si Kristo na nagbago po ng buhay ko at ang buhay ng mga kasama ko. Bilang isang testimony, ako po dati ay may diabetes at para sa puso. Alam naman po natin na kapag may diabetes ka, hindi ka nagagaling at pag-maintenance ka buong buhay mo. Dahil ang diabetes po ay wala na po kagalingan mga minamahal. At yan po ang sakit na tinatawag na pusit. Isang lamang po pero marami po siyang galamay. Pwede kang maputulan ng paa, pwede kang mabulag, pwede kang madialysis, pwede kang mamatay at mag-cardiac arrest po mga minamahal. Pero ang testimony ko po mga minamahal, ang Diyos po namin ay tunay at totoo. Si Kristo po ay nagbibigay po ng kagalingan sa tao Tuturuan kita. sa buhay po ng tao mga minamahal. Bilang totoo, ako po ay nagkaroon ng diabetes pero sa kapag-awa ng Diyos, ako po ay pinagaling ng Panginoon. Mga minamahal, ang doktor po may limitasyon po ang pagpapagaling ng doktor. Subukan niyo pong lumapit sa Diyos. Ang Diyos po mismo ang magbibigay po ng kagalingan sa bawat isa sa atin, hindi lang physical, maging spiritual. Sabi niya nga po sa Lucas 18:27, ang mga bagay na hindi kaya ng mga tao ay kayang gawin ng Diyos. Lahat po ng mga bagay ay kaya po gawin ng Diyos. Isa lang po ang gusto ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya. Subuko tayo sa Kanya. Ibigay natin sa Diyos ang ating mga buhay. Mahal na mahal po ng Diyos. Dahil ikaw ang makalanan, ay ibinigay ng kanyang buhay para magalit po tayo ng malasasal. Sabi na nga po, maganda po sa ibang isip, Inyong pagalingin na gawa po ay ibig ng Diyos ang mga kawan, ay ibinigay ng kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan po tayo kamahal at minahal ng Diyos. Yes, amen. Hindi po at makasalanan ka hindi na mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos at lahat ng taong makasalanan. Ito lang po ang gusto ng Diyos. Praise the Lord. Sumuko ka. Magsibig ka ng buong puso. Kasi ang sabi niya sa unang chapter ng verse 9, kung ipinapahayag ninyo mga lagi na kayo ay nagkasala at buong puso kayong hihingi ng tawad sa Diyos. Pasahan ninyo ang inyong mga kasalanan ay patatawarin at hihingi ko sa lahat ng kasamaan sapagkat siya ay mabuti. Ang hinahanap po ng Diyos mga minamahal ay tunay na pagsisisi. Pagkapas nakita po ng Diyos at tunay na nagsisisi, makikita mo ang tunay na pagbabago sa buhay mo. Makikihawak. Kapag ikaw po ay nakipag-isa kay Kristo, Natutumbay. nanampalataya kay Kristo, pinagsusuhan mo ang iyong kasalanan, matatanggap mo po ang kanyang Espiritu. At ang Espiritu po ng Diyos, ito po ang pagbabago sa buhay ng tao. lagi, Panginoon. Sabi nga po sa Panginoon sa Pagkakasal, sapagkat ang taong nakipagkita na kay Kristo, sa alibago ng nila, wala na ang dating ang paglalako sa halin ay Hanap na po ang inyong sa piling ninyo, Panginoon. Sa pahilahan, Panginoon, na po ay Mawawala na po ay
po, ipatatagin pa po kayo ng Panginoon. Salamat po, Panginoon. Bunso, napag-pray mo na. Yung katawan pati. Sige po, sige. Salamat. Salamat po, salamat. Sige, sige. Last night. Saan po kayo namin? Bigyan ka po ngayong tagyan, mga mahal. Kaya po mabuti ang Diyos. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Saan po ba Gusto lang po ng Diyos na magpakumbaba po tayo sa kanyang harapan. Sumungo po tayo sa kanyang sumungo po tayo at ibigay po natin sa Diyos ang ating mga buhay. Upang tayo po ay magaling po na nagdadaan. At ang kasunod po na ang tao po ay magagamit ng kanyang harapan. Ito po ay magagamit po natin sa Lord ay nagdadaan. Ang sabi po ni Lord Jesus Christ, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino man nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay, mga minamahal. Lahat ng tao na nanampalataya kay Lord Jesus Christ ay muling mabubuhay pagdating po ng araw po ng pagdating po ni Lord Jesus Christ upang bigyan po ng paramahal at buhay ng mga tao na nanampalataya po sa kanya, mga minamahal. Dahil dito po ang Diyos, umakatok po sa inyong mga puso. Hindi niya tinitignan yung kasalanan mo. Ang tinitignan niya yung puso mo kung paano ba isuko ang buhay mo para sa kanya. Kasi noong paano kumara ka na ng Diyos? Hindi gusto ng Diyos na mapahama kayo lahat. Iba't ibang lugar ang pinuntahan ng mga taong to. May taga-Mindoro, taga-Bataan, may taga-Laguna, pero dahil sa pag-ibig na sa inyo, ibinigay nila ang trabaho nila sa bahay na para sa kayo. Kasi ang gusto ng Panginoon Diyos, na ang lahat ng tao ay magkamit ang kaligtasan. Ayaw ng Diyos ay mapahama ang totoo ng Diyos. At hindi niligay ng Diyos ang Diyos para sa lahat ng tao. Mga tumatod ba? Taga saan po kayo? Anong gusto mga minamahal? Taga dito. May pagkaroon ng buong tao. Sige po. Kasi ang sabi sa iyo, Sunugan daw sila po. Ha? Ito na lang daw siya. pagkatapos yung pumuhukod. May pagkatapos po para sa lahat ng mga tao, mga minamahal. At yung puso ko ay palalagin ng Panginoon. Ang kanyang pag-ibig na habang may panahon at sansa pa, habang wala ka pa napalig na kalandaman, sumungo sa Diyos. Kumakatok ang Diyos sa inyong mga puso, mga minamahal. Tama kayo sa mga lumayo. Pinagpipito mo yung mga kanto para nakapila mo ba sa mga alalawa sa inyo. Kasi mahal na mahal na inyo. Okay na kahit na wala nyo ang palaga. Nasabi ko sa inyo na handa ka ng patawarin ni Cristo. Sabi ko, handa ibigay ni Cristo ang buhay para sa inyo. At ay mahal kayo ng Diyos. Bago ko pala kikinilang, mahal ka na ng Diyos. Isa lang ang gusto ng Diyos, mga minamahal. Umupo ka sa Kanya. Ilapit mo sa Diyos yung buhay mo, mga minamahal. Ano po, para po. Maawa na mga minamahal. Darating ang time. Ahorap po tayo sa hukuman ng Diyos. At hindi po madali ang sasaksabi namin po na mga tao po hindi kumilala sa Kanya, mga minamahal. Kahit sinong tao, mga minamahal. Ako po mismo po magtuon ng Diyos sa mga kababayan ko. Hindi ko po tunay na Diyos. Ako po mismo po magtuon ng Diyos dahil nanganakan ko po ang kapangyarihan po ni Cristo sa buhay ko. Kung paano po ako binago, kung paano po binagaling, kung paano po inalit mga minamahal. Kaya po mga minamahal, ibuksan ng Diyos ang mga puso. Mahal po ng Diyos ang lahat ng tao. Hindi po ibig ng Diyos na mapahamak ang lahat ng tao, mga minamahal. Uulitin ko po sa inyo. May impyerno po. At ang impyerno po ay walang hanggang pagkawalan sa Diyos. Sa impyerno walang wifi. Sa impyerno walang Facebook. Sa impyerno wala pong mobile edition. Lahat po doon ay puro kapahamakan at walang hanggang pagkawalan sa Diyos. Hallelujah. Alam niyo po ba mga minamahal ang nagiging salipo? Kung bakit po tayo hindi makalalapit sa Diyos? Meron po tayong mga kasalanan na ayaw po natin isuko sa Diyos. Ikaw po, marami pong pagsubok. Dami Hindi po problema. ganyan ang malalaman. Lord, I pray, magkaroon ng bagong kagunan. Ang mga sumasampak, ang mga diswasan, ang mga nangangalinga, ang mga nakikipagsabi sa kapala, ang kababae, ang mga mansalaya, ang mga mapaldain, ang mga magsalaki, ang lahat ng mga yan ay hindi makakapasok sa kalan ng langit. Amen, amen. Opo, tama. Lahat po yung mga minamahal, hindi makakapasok sa kalan ng langit, pero
binibigyan ko ng chance at pagkakataon ng Diyos. Ito na po yung panahon ng oras upang tayo po ay lumapit sa Diyos. Tanggapin po natin si Kristo bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos. This is the final countdown. At nakasulat sa Mateo chapter 24 at Revelation chapter 6 ay nagagamit na po sa panahon natin. Ang mga nagagapan, ang mga salot, ang mga tagutot. Yan po yung mga palatandaan na malapit na po tumating si Jesus Christ. Pagkapansin po mga minamahal, Nananalangin ang lang po. paglalala po ng salita ng Diyos, sapagkat ang paglalala po ng salita ng Diyos ay ito po yung palatandaan na malapit na tumating si Lord Jesus Christ. Mga minamahal, dahil na mahal po kayo ng Diyos. Hallelujah, glory to God. Kung di naman po sa inyo, ang tumanggap po ng COVID-19 vaccine, maniwala kayo sa akin hindi po yan sa Diyos mga minamahal. Amen. Sinira po ni Satanas ang ating DNA. Ang DNA po natin meron pong pangalan na YHWH. Yung po ang signature po ni Yahweh. Ano na po ay pinasok ng kaaway, kinurap na po, hinak na po, hinalter na po ang DNA natin na po makita po ng mRNA na COVID-19 vaccine. Kaya lahat po na tumanggap ng COVID-19 vaccine mga minamahal, magsisi po tayo. Ako po tumanggap ng COVID-19 vaccine, pero ilaanin ko po yung pagkakaway ko mga minamahal. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, hindi pa galing mo nalalaman na ang iyong katawan ay templo ng Diyos at sinananahan ng Espiritu Santo. Pangungusahan ng Diyos ang sumisira sa kanyang templo sapagkat banal ang kanyang templo at kayo ang templo yan. We are the temple of the Holy Spirit mga minamahal. Kaya kahit wala ka na simbahan, pwede po siyang sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Kaya lahat po ng tumanggap ng COVID-19 vaccine, magsisi po tayo. Magsisi po tayo, hindi po yan sa Diyos. At kapag nagkaroon na naman po na malawakan ang bakunahan, huwag na po tayong tatanggap ng muli mga minamahal. Dinadaya po tayo ng awal, ginagamit po nila sa gobyerno. At mga minamahal, babalikan ko po sa inyo. Ang pinapakilala ko pong Diyos dito na si Cristo ay hindi po siya repulso. Hindi po siya imahe. Sapagkat ayaw po ng Diyos ng imahe mga minamahal. Pag pumasok ang simbahan po, makikita mo po sa gilid po, meron pong 10 commandments. Sa kalabang utos ng Diyos, ang sabi po ng Diyos sa Exodus chapter 20 verse 4, huwag kayong gagawa ng mga imahe na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig para hindi sambahin. Kasi sabi niya sa 24, ang Diyos sa Espiritu kayo nagkakapat lamang siya sambahin. Sa Espiritu at katotohanan. Mga minamahal, ang Diyos po natin, kahit hindi mo siya nakikita, nandyan po siya, nananahan po siya sa puso ng taong may pananalig po sa Kanya. Ang Diyos po ay buhay. Ang Diyos po ay nandarito. Kung alam niyo lamang po mga minamahal, kung gaano po kayo kamahal ng Diyos. Mahal na mahal po kayo ng Diyos. Hallelujah. Sana po mga minamahal, itong setang ito ay ukit po sa inyo ng Diyos sa kanilang mga inyong mga puso. Meron po ako isang nais kami para sa inyo mga minamahal. Kung sino pong gustong sumabay sa panalangin, pwede po kayo sumali. Ama namin Diyos, dalamighan na langit at lupa. Marami pong salamat sa mga salita mo. Naniniwala po kami na si Kristo ang naging dahilan ng aming kaligtasan. Isinutuko po namin sa inyo ang aming mga buhay. Isulat po ninyo ang aming mga pangalan sa iwakwat ng buhay at naway hindi po ito makurat. Naway matanggap po namin ang Espiritu Santo bilang tatak ng kaligtasan at magbabago po sa buhay po namin sa pang-araw-araw. Ikaw po ang Diyos ang maghaling sa buhay namin. Tulungan niyo po kami na matigasin ang ilaw para sa lahat ng tao. Salamat po Diyos. Salamat po Panginoon sa pong aming dalangin. In Jesus' mighty name, in the power of the Holy Spirit, amen and amen. Magpe-pray naman po kayo mga minamahal. O dakilang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Salamat po O Diyos sa mga salita mo Panginoon na naranasan po ng mga tao dito. Lord, mahal po sila. May pray Lord Panginoon Diyos sa kumilos po sa kanilang mga buhay Panginoon. Tulungan niyo po sila O Diyos Panginoon sa kanilang pamumuhay. At angkat niyo po Lord ang kaligtasan po ng kanilang mga kaluluwa. Iyukod niyo po sa kanilang mga puso ang inyong mga salita. At angkat niyo po Lord ang kaligtasan po ng kanilang mga kaluluwa. At dalangin niyo po Lord na makalaya po sila sa taligala po na gawa ng kaaway Panginoon. Hallelujah. In the name of the Lord, by the name of Jesus, aking dinideclare ang kaligtasan sa bawat isa. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, I declare salvation sa bawat isa. I declare salvation sa bawat isa. Hallelujah. I believe mga minamahal na meron po ibang taong tumanggap kay Kristo. Pag kayo po, dahil tumanggap na kay Kristo, kayo po ay kikilos na po ang
ng Diyos sa inyong mga buhay. Marami pong salamat at God bless po sa inyo. Pasensya na po kayo sa istorbo. Mahal po kayo ng ating minamahal na Diyos. God bless po. Amen. Praise God. Yan. Hello. Hello, mapagpalang araw sa ating muli mga kapatid. Totoo po na tayo ay namumuhay na po sa mga huling oras. Lahat po ng mga nangyari, hindi po yun nagkataon lang. Kundi po yun ay propesiya na nasusulat sa Biblia. Naparito po kami dahil sa habag at pag-ibig sa kaluluwa ng bawat isa. Sinakripisyo po namin yung sahod sa isang araw. Dahil wala pong halaga sa amin ng pera. Mas mahalaga po ang kaluluwa ng bawat isa na narito. Dahil ang pera at kayamanan, meron na po kami yan sa kalangitan. Na naghihintay in Jesus' mighty name. Sa puso ko. Yan. Mahal po ng Diyos ang bawat isa na narito. Yun ang lagi mo. Lagi. Ngunit nawawalay lang po tayo sa Diyos dahil sa mga kasalanan na ating iniingapan sa ating puso. kuya? Doon lang kanto. Don? Gaya ng iba't ibang uri ng kasalanan na pagnanakaw, Amin Diyos, aming mga salamat po sa buhay ni Kuya Don. pagsisinungaling, Dinadalahin ko po kayo sa banal na pangalan ni Jesus, ang iyo po pagliligtas, ang iyo po pakikipagtalik ng hindi kasal, ang iyo po mga pagpapala, in the kapatid. name of the Lord Jesus Christ, ang iyo po apoy. Mahal Ang po siyang tayo ng tumupok Diyos, sa mga lahat ng kapatid. uri ng Ang karamdaman gusto sa lamang ng balat. Diyos ay talikuran na natin Jesus name, I rebuke ang you, iba't ibang sickness and uri ng disease, kasalanan na sa ating kanyang balat, ginagawa. sa kanyang physical na katawan, At tanggapin ng Panginoong I cancel bilang you by the ating blood of the Panginoon Lord at tagapagligtas. Jesus. I cancel you right now in Dahil ang Jesus Panginoong name, Jesus lamang ang makakapagpabago and sa I ating declare buhay, wala healing nang upon iba pa. healing sa iyo. Once na In natanggap Jesus' natin name. si Holy Spirit, Amen. si Holy Spirit ang tutulong Ako. sa atin upang lumakad ayon sa kalooban ng Diyos Ama na nasa langit. Wala pong iba. Patay ko namatay. Yan. Hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili, mga kapatid. Yun. Hindi. Sinasabuhay ko mismo. Sapagkat likas tayong mahina at makasalanan. Panginoon. Kaya siya namatay. Makakaya lang natin baguhin ang ating sarili kung tayo ay magpapasakit at susunod sa banal na Wala siya Espiritu. sa harap niya na bumarito. At kung yun ay ating isusuko ang lahat ng uri ng kasalanan na meron tayo sa ating buhay. Tinandaan ko na sinasabuhay ko kahit anong sumabi ka Lahat na. ng galit, Yun. lahat ng selos, Oh, bitterness, kung ba't ako ng Muslim, jealousy, puro yung lahat yan. inan ako. Lahat yan yung mga kasalanan na naglalayo sa atin sa Diyos. Mga akala natin normal lang. Pero ang totoo yan ang naglalayo sa atin sa Diyos. po natin yung katawan natin. Yung pagkagalit sa kapwa. Piso, kung tayo para po Ang pagkagalit sa kapwa ay katumbas ng pagpatay. Yan ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Sapagkat nasisulat, mabahagi po natin yung kanyang salita. kung ikaw man ay nagagalit sa iyong kapwa, ay para ka na rin pumapatay. Kung tumitingin ka man ng mahalay na pagtingin sa mga babae, ikaw na rin ay nagkakasala ng pangangalunya. Tangi. Ano ko? Ibig sabihin, tumingin ka lang sa babae na may pagnanasa. Oh. Ginagawa mo na yung actual na kasalanan na pagkipagtalik. Yung abang buhay ako. Pero mahal tayo ng Diyos. Gusto niya tayong palayain sa pagkakaalipin dyan sa mga iba't ibang uri ng kasalanan. Spirit of lust, spirit of pride, spirit of anger, spirit of bitterness, lahat yan ay yung mga iba't ibang uri ng spirit na umaalipin sa tao. Religious spirit. Yan ang iba't ibang uri ng mga espiritu na umaalipin sa bawat isa. Na walang banal na espiritu ng Panginoong Jesus. Ngayon lang pa mga kapatid. Walang ibang daan, katotohanan at buhay. Tanging ang Panginoong Jesus lamang mga kapatid. Ang kailangan lang natin, isuko natin ang kaya ating buhay sa kanyang harapan. At magpasakop sa kanyang banal na espiritu mga kapatid. Yun lamang mga kapatid. Praise the Lord Jesus Christ. Pakaingatan tayo ng Panginoong Jesus. Mga kapatid, alam ko hindi man ngayon, pero kikilos ang banal na espiritu sa buhay ng bawat isa na tumanggap ng mensahe na ito. Gaya ng pagbago ng Panginoong Jesus sa buhay ko. Mga kapatid,
kapatid, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Yun lamang mga kapatid. Praise the Lord Jesus Christ. Shalom, shalom. Salamat po sa Panginoon. Okay. Yan. Amen po. Salamat. Salamat po ng marami. Salamat po. God bless po. Yan. God bless po. Ayan. So, katatapos lamang po ng una namin na street preaching. So, purihin po ang Panginoon. So, yan. Namit ko po ang team. Sina Sister Jan Marini. Galing saan? Antipolo po. Yan. Si Brother Maki. Galing saan? Ayun. Jomar po, parang bataan. Andyan may Baisa po. Galing po Calamba, Laguna. Ingat po kayo. Ayan. Ayan niya, Grace Pulikit po from Malabon City. God bless everyone. Yan, si Nanay. Ano pa pangalan ni Nanay? Nana. Amelita. Yan, Nanay Amelita, patuloy po natin ipanalangin si Nanay na magkaroon po ng tahanan dahil sila po ay nasunugan. Taga saan po kayo? Taga? Golit. Ayun. So, salamat po sa Panginoon. Mabuti po ang Diyos. Ingat po na. Ayan, glory to God. Salamat po ng marami. At nagkapangitang-ngita. Yan, glory to God. Si Jesus po ang bida. Yan, si Jesus po ang bida. Nakita po kayo sa langit. Hahanapin ko po kayo. I sung so many songs, cried out at the top of my lungs. My heart still reaching for something deeper, something more. Give me your, give me you. I just want to sing the truth here in these praises. Let me see Jesus. Isn't he wonderful? Isn't